Isang magandang dilag ang bumababa mula sa kabundukan. Katulad ng nakagawian, dumaan siya sa tahanan ng isang matandang lalaki. Oh, Lila, nariyan ka na pala. Narito ang mga gulay na inihanda ko para sa'yo. May sinama rin akong karne ng baboy. Maraming salamat po rito, Mang Ernesto. Sigurado ho bang hindi ko ito babayaran? Oo, libre lang yan, iha. Kaya wag mo nang tangkain pa magbayad. Alam ko rin namang wala kang pera eh. Ang sama niyo po sa akin, Mang Ernesto. Maghahanap nga ho ako ng trabaho para mabayaran kayo. Hindi na mahalaga ang mabayaran mo ko. Basta palagi mo lang bantayan ang pamilya ko. Lalo na kapag nawala ako. Nawala naman ng ngiti sa mga labi ni Lila. Bakit naman kayo mawawala? Katulad ng pagbabantay ko sa buong baryo ng San Roque, kasama kayo sa iniingatan ko. Pangako, pananatilihin kong ligtas ang lugar na ito. Tama, panatilihin mong ligtas ang lugar na ito. Para naman payapa akong makapagpahinga. Umalis na si Mang Ernesto sa kanyang bakuran patungo sa kanyang tahanan. Dala niya ang mga gulay na ipapaninda niya mamaya. Sinalubong naman siya ng kanyang asawa na si Aling Patring. Binigyan mo na naman ng babaeng yun, ano? Alam mo, Ernesto, hindi ko na alam ang iisipin ko sa inyong dalawa. Ano ka ba, Patring? Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na wag mong bigyan ng mali siyang ginagawa kong kabutihan doon sa babae? Balang araw, ililigtas na tayo. Binabayaran ko lang siya dahil baka dumating ang panahon na hindi ko na magawa. Baliw ka na. At saan naman tayo ililigtas ng babaeng yon? Parang ang kaya niya lang gawin pakipaglandian sa mga lalaki, mapabata man o matanda. Tignan mo ang anak nating si Jake. Kanina pa sumusulyap-sulyap sa babaeng yon. Hoy Jake, wag na wag kong malalaman na pati ikaw ay kumakalantari sa babae yan. Inaasam ng lahat ang babae yan. Tignan mo nga ang pananamit, masyadong nangaakit. Ibinagsak ni Mang Ernesto ang mga paninda niyang gulay at saka nagsalita. Huwag mo pagsalitaan ng ganyan ng babaeng yon. Hindi mo siya nakikilala, kaya huwag mong pagtangkaang hamakin siya. Anong hindi? Akala mo ba hindi ko napapansin ang kakaiba sa babae niyan? Malakas ang kutob ko na isa sa mga araw na ito. Ilalabas niya ang tunay niyang anyo. Isa siyang aswang. Pwede ba, Patring, tumigil ka na? Baka marinig ka ng tao. Inilalagay mo yung sarili mo sa kapahamakan. Talagang kinakampihan mo pa ang babae niyon? O sige, diyan ka na sa babae mo. Magsama kayong dalawa. Ilang beses na natin itong pinagtatalunan, pero ni minsan ay hindi mo ko pinakinggan. Bahala ka nga sa buhay mo. Padabog na lumaya si Aling Patring mula sa pamamahay ni Mang Ernesto. Napabuntong hininga na lang ang matanda. Agad naman siyang nilapitan ng nag-iisa niyang anak na lalaki, si Jake. 25 years old na katukatulong niya sa pangangalaga ng kanilang mga tanim sa bakuran. Tay, ano nangyari kay nanay? Bakit hindi mo siya pinigilang umalis? Babalik din yun, kaya tayo na. Pumunta na tayo sa palengke para magtinda. Tay, ganyan ba katigas ang puso mo? Wala ka ba talagang pakialam kay nanay para unahin ang pagtitinda? Ganyan na ba nalaso ng babaeng yun ang pag-iisip mo? Pati ba naman ikaw, Jake? Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang mga ibinibintang niyo sa akin. Hindi dahil mabait tayo sa isang tao, may gusto na tayo sa kanya o kung ano man. Matanda na ako para dyan, Jake. Parang apo na ang turing ko sa kanya. Pailing-iling si Jake dahil hindi kumbinsido sa mga nililita niya ng kanyang ama. Kahit kailan hindi ko maiintindihan kung bakit mas ipinagtatanggol mo ang babaeng yun kaysa kay nanay. Oh, saan ka pupunta? Jake! Padabog ding umalis ang binata at katulad ng kanyang ina, hindi na sila bumalik sa bahay ni Mang Ernesto. Si Lila naman ay walang nagawa kung hindi panoorin lamang ang matandang lalaki na sinusubukang pigilan ang sariling mga luha. Nahahabag siya kay Mang Ernesto, lalo na nang kunin nito ang mga paninda at nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke. Mabuti pa, hanapin ko ang pamilya ni Mang Ernesto para kumbinsihin silang bumalik. Pero lumipas sa mga araw na walang Aling Patring o Jake na bumalik sa tahanan ni Mang Ernesto. Nadudurog ang puso ni Lila dahil hindi niya mapigilang sisihin ang kanyang sarili.
Mali ba ang lumapit sa lalaki? Wala naman akong ginagawang masama ah. Ganito ba talaga ang mga tao? Pinili na lang ni Lila na wag nang dumaan sa bakuran ni Mang Ernesto. Pero kahit siya ay nagtaka nang hindi ito makita sa tahanan. Baka maaga siyang pumunta sa palengke. Mabuti pa, magpatuloy na lang ako sa trabaho ko nang masigurong ligtas ang lugar na to. Araw-araw na naglalakad si Lila sa buong baryo ng San Roque. Palihim lang dahil kahit papano ay gusto niya pa ring siguruhing walang nakakaalam kung nasaan siya. Matagal na panahon na rin nang mapagdesisyonan niyang manirahan sa liblib na bayan na ito. Kasabay ng pag-iingat niya sa kanyang sarili ay ang pagbabantay niya sa mga tao. Sana sa baryo na ito na ako manatili ng mahabang panahon. Ayoko nang magpalipat-lipat pa. Malamig na simoy ng hangin ang yumakap kay Lila habang siya'y tahimik na naglalakad pa uwi. Nakabistida siyang puti na parang liwanag sa dilim sa gitna ng kalsada. Papauwi na siya sa kanyang tahanan sa kabundukan nang makita niya ang isang simbahan na puno ng tao. May mga nagtotongit sa unahan, may mga nagiinuman din, at may nagtatawanan at nagkukwentuhan. Pero natigilan si Lila nang makita ang malaking tarpaulin kung saan naroon ang mukha ng namatay. Mang Ernesto? Si Mang Ernesto ang namatay? Paano? Nawarak ang kanyang puso nang makita ang mukha ng matandang palaging tumutulong sa kanya nitong mga nakalipas na panahon. Oo, iha, siya nga. Kakilala mo ba si Mang Ernesto? Napalingon si Lila sa babaeng sumagot sa kanya. Sa pagkakatanda niya kung sino ito, isa ito sa mga tsismosa sa baryo ng San Roque na alam ang lahat ng balita na nangyayari sa buong lugar. Malakas kasi ang pandinig nito. Siya si Aling Becca. Opo, sa kanya po ako madalas manghingi ng mga gulay. Ay, talaga ba? Ikaw pala binibigyan lang, kami pinagbebentahan. Iba talaga kapag maganda. Sinabi mo pa, baka nakarma si Mang Ernesto kaya namatay. Kaya naman pala niyang ibigay na lang yung mga gulay, binebentahan niya pa tayo. Hoy, wag nga kayong magsalita ng ganyan. Igalang niyong patay. Igalang ba kamo, Fina? Magmamano ba kami? Sira ulo. Mukhang lasing ka na. Buti pa umuwi ka na. Kami na lang ang magbabaraha rito. Mali kayo dahil mabuti pa umuwi na tayong lahat. Dahil baka tayo naman ang mabiktima ng aswang. Napakurap si Lila nang marinig yun. Lumapit siya sa mga babaeng naglalaro ng baraha para mag-usisa pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Nako, miss, hindi mo ba nababalitaan? Aswang ang pumatay kay Mang Ernesto. Hoy, Becca, masyado ka maingay. Hindi pa napapatunayan yan. Huwag ka maglikha ng takot sa baryo. Bakit? Paano mo ipaliliwanag ang wakwak sa leeg ni Mang Ernesto? Nagpakamatay nga raw si Mang Ernesto dahil iniwan ng asawa. Magkagalit pa sila ng anak niya si Jake. Kaya ayan, nagbigti. Iyon ang paliwanag kung bakit may wakwak sa leeg si Mang Ernesto. Huwag kang gumawa ng kwento. Ay, kung ayaw niyo maniwala sa akin, edi wag. Basta ikaw, iha. Nasa sayo rin kung maniniwala ka sa akin, ha? Yun ang alam ko. May gumagalang aswang sa baryong ito. Kaya mag-ingat ka. Madalas pa naman mga mag-isang umuuwi sa gabi ang napapahamak. Hoy, Becca, huwag mo nga takutin si Miss Beautiful. Miss Beautiful, kung natatakot kang umuwi mag-isa, pwede kitang samahan. Napatingin si Lila sa lalaking nagsalita. Lasing ito at nakakatakot ang itsura. Lumapit pa ito sa kanya para hawakan ng kanyang braso na pilit niyang inaalis. Ayoko, bitiwan mo ko. Hoy, bitiwan mo ng dalaga. Baka mayari ka sa asawa mo kapag nalaman yan. Paano naman malalaman? Ha, Fina? Di ba, miss? Sabing bitiwan mo ko. Pinanlisikan ng mata ni Lila ang lalaki dahilan para matakot ito. Umalis ito ng mabilis kaya naman si Lila ay nagkaroon na ng kapayapaan. Nako, miss, ayusin mo kasi yung damit mo. Masyado kang sexy kaya nakakahikayat ka ng mga lalaki. Ano naman gusto mong suotin niya, Becca? Kagaya ng mga pangmanang nating damit? Akma lang sa kanyang damit niya kasi dalaga pa siya.
Kahit nga tayo, pwedeng ganyan din ang suot eh. Wala sa damit kung re-respetuhin tayo ng mga lalaki. Mabuti pa iha, puntahan mo na lamang si Mang Ernesto sa loob ng simbahan para masilayan mo ang itsura niya. Iniwan na lamang ni Lila ang mga babaeng nagtatalo pa sa labas. Pinili niyang pumasok sa loob ng simbahan para puntahan ang kabaong ni Mang Ernesto. Bawat hakbang, bumibigat ang loob niya dahil sa totoo lang, si Mang Ernesto lang ang palagi niyang nakakausap tuwing bumababa siya ng bundok. Dahil matanda itong lalaki, itinuturing niyang para niya itong lolo. Sinulya pa ni Lila ang nakabukas na kabaong at doon ay nakita niya nga ang matanda. May wakwak nga sa leeg niya. Hindi lang ito basta sanhi ng pagkakabigti. Merong halimaw na kumagat sa leeg niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Lila. Tila ba alam niya na kung anong posibleng pumatay kay Mang Ernesto. Ibig sabihin, nasundan nila ako. Sa matagal kong pagtatago dito sa baryo ng San Roque dahil gusto kong mamuhay ng normal at talikuran ng totoo kong pagkatao, natuntun pa rin nila ako. Mukhang hindi ko talaga matatakasan ng tadhanang para sa akin. Napansin naman ni Lila ang isang mabigat na presensya na tila ba kanina pa nakatitig sa kanya. Agad niyang nilingon ito at nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na naroon sa may bintana. Mukhang may hinihintay ito. Naglakad si Lila para puntahan yon. Sinundan niya patungo sa gilid ng simbahan, sa madilim na parte ng sulok nito. Anong ginagawa mo rito, Asul? Si Asul ang kaisa-isang kapatid ni Lila. Mas matanda ito sa kanya at katulad niya, isa rin itong malakas na aswang. Para sunduin ka, Lila. Hindi ka ligtas sa lugar na ito, sa mundo ng mga tao. Kailangan mo nang bumalik sa nayon. Naghihintay sa'yo si Mamang at Papang. Alam mong nagsasayang ka lang ng panahon, Asul. Hinding-hindi ako babalik sa atin. Hindi ako katulad nyo na papatay ng tao para mabuhay. Naningkit ang mga mata ni Asul. Dismayado siya sa mga naririnig mula sa kanyang nakababatang kapatid. Sinasabi mo bang mas pinipili mo mga tao kaysa sa sarili mong kadugo? Sa tingin mo ba kapag nalaman nilang isa kang aswang, hindi ka nila papatayin? Hindi nila malalaman na aswang ako dahil hindi ako katulad nyo na pumapatay. Hindi nila matutuklasan ang lihim ko. Kayo naglalagay sa akin sa kapahamakan dahil sino pa ang walang awang aswang ang gagawa nito kay Mang Ernesto? Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Para makumbinsi akong umalis sa lugar na ito? Hindi ako, Lila. Alam mong may mas malakas sa akin at alam kong kilala mo kung sino ang tinutukoy ko. Bukod kina Mamang at Papang, hinihintay ka na rin ni Akila, ang nakatakda mong mapangasawa. Kaya ako narito ay para balaan ka. Ang pamilya ni Akila ay ginigipit na sila Mamang at Papang tungkol sa'yo. Malapit na ang pinakamalaking kabilugan ng buwan. Kapag hindi kita nakumbinsin bumalik, alam mo na kung anong posibleng mangyari kinang Papang at Mamang, pati sa akin. Umiling si Lila. Pursigido itong hindi bumalik sa kanila. Hindi ako naniniwalang magagawa ni Akila yan sa inyo. Gumagawa ka lang ng kwento para mapabalik ako. Malakas kayo at kaya niyong tumakas. Ako rin, aalis na lang ako sa lugar na to. Talaga bang wala nang natitirang pakialam sa puso mo para sa aming pamilya mo, Lila? Ano bang meron sa lugar na to na kaya mong ipagpalit ang lahi mo? Ang buong angkan ay nanganganib dahil sa'yo. Ikaw ang sagot para lumakas sa mga aswang at hindi matapos ang dugo natin. Kailangan mong pakasalan si Akila dahil kung hindi, hindi lang si Akila ang makakalaban ng pamilya natin, kundi lahat ng mga aswang. Siguradong ubos tayo. Wala akong pakialam, Asul. Siguro nga mas mabuting maubos na ang mga lahi natin para mas maging mapayapa ang mundo ng mga tao. Hindi mo naiintindihan, Lila. Ang pinoprotektahan mo mga tao ang mismo magdadala sa'yo sa kapahamakan. Tatalikuran kanila kapag nalaman nilang isa kang halimaw. Naglaho si Asul at naiwan si Lila na may pag-aalala. Natigilan siya ng matanawang isang lalaki sa loob ng simbahan. Mula sa labas, kitang-kita niya si Jake, ang anak ni Mang Ernesto na nakatingin sa kabaong, sa yumao nitong ama. May mga luha sa pisngi. Tandang-tanda pa ni Lila ang araw na umalis ito para sundan ang ina
Ngunit katulad ni Aling Patring, hindi na ito bumalik. Unti-unting bumaling ang ulo nito patungo sa kanyang dako. Nagtagpo ang kanilang mga mata, kaya naman nagkaroon ng kaba sa puso ni Lila at madaling naglakad paalis. Miss Beautiful, nagbalik ka! Akala ko iniwan mo na ako eh. Anong ginagawa mo sa dilim, ha? Dapat umuwi ka na maaga. Delikado na sa gabi. Natigilan si Lila nang muling makita ang lalaking lumapit sa kanya kanina. Halata na ang lalong pagkalasing sa mukha nito. Ang mga katulad nyo dapat ang nauuna ng umuwi para kami ligtas na makauwi nang hindi nag-aalala sa pwedeng mangyari. Akmang maglalakad na siya palayo nang pigilan siyang muli ng lasing. Ha? Matapang ka! Ngayon lang kita nakita sa lugar namin eh. Bagong dayo ka ba? Gusto mo sabayan na tayo umuwi para mas ligtas tayo pareho? Sakto kasing uuwi na ako eh. Gusto mo ba iuwi kita? O gusto mo sa bahay mo tayo umuwi? Saan ba nakatira? Akmang lalabanan ni Lila ang lalaking yun nang may pumagitna sa kanilang dalawa. Sa pag-aakala niyang si Asul yun, ay muntikan niya rin itong sigawan. Pero nagulat siya nang makita niya si Jake. Mang Bustamante, mukhang maling babae ang kinakaladkad mo sa gabi. May asawa ka na, di ba? Gusto mo bang iparating ko sa kanya ang paglapit mo sa babaeng to? Ano sabi mo? Ba't ka ba nakikialam? Sino ka ba? Huwag ka nga sumali rito. Sasama sa akin si Miss Beautiful. Nagkasundo na kaming dalawa. Di ba, Miss Beautiful? Wala akong matandaan, pumayag ako. Ano wala? Tignan mo nga yung damit mo. Hindi ba parang nagyayaya ka na nga? Nagsusot kayo ng mga ganyan para sa aming mga lalaki. Anong sabi mo? Akbang papatulan ni Lila ang lasing nang sumabat na si Jake. Sa pagkakaalam ko, may anak ang babae, Mang Bustamante. Nakikita ko rin siya nagsusuot ng mga ganitong bestida. Sinasabi mo bang isinusuot niya yun para sa ating mga lalaki? Kung ganun, ayos lang sa'yo na gawin ko sa kanyang ginagawa mo sa babaeng to? Aba, gago ka pala eh. Aambasa na ng suntok ang lasing nang mailagan nyo ni Jake. Nagsusuot ng mga ganitong damit ang mga babae para sa sarili nila, hindi para kung kanino. Hinawakan na lang ni Jake ang braso ni Lila saka hinila paalis. Napatitig na lamang si Lila sa binata na hindi niya inaakalang ipagtatanggol siya. Akala niya igalit ito sa kanya. Ngunit sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso, parang nakukumpirma niya ring may nararamdaman itong galit. Sandali, Jake. Nasasaktan ako. Hindi siya sinagot ni Jake at nanatiling seryoso ang mukha habang hinihila ang dalaga paalis. Lingid naman sa kaalaman ni Lila na nakita ni Asul ang lahat ng nangyari. Nilapitan ni Asul ang lasing na si Mang Bustamante at kinausap ito. Alam ko kung saan ang bahay ng babaeng yun. Punta natin. Napangiti naman ang lasing at sinagot si Asul. Talaga ba? Ikaw alam ko na ang binabalak mo. Kursunada mo rin yung babae kanina, no? Tara, punta natin. Susuray-suray na sumunod ang lasing kay Asul na nauunang maglakad. Talaga bang dito ang daan patungo sa bahay ni Miss Beautiful? Parang kanina pa tayo naglalakad Narito na yata tayo sa kagubatan eh. Alam mo, uwi na lang ako. Tumalikod ang lasing para hanapin ang daan pa uwi. Ngunit pinigilan siya ni Asul. Saan ka pupunta, ha? Sasagot pa sana ang lasing nang maramdaman niya na ang presensya ni Asul sa likod niya sa may bandang leeg. Oy, anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin ako ang kursunada mo. Ano ba, pre? Hindi tayo talo... Naputo lang sinasabi ng lalaki nang maramdaman niya sa kanyang leeg ang mahabang ngipin ni Asul na pumipila sa kanyang balat. Bumagsak na lang siya sa lupa habang nangingisay hanggang sa mawalan na ng buhay. Samantala, si Lila naman ay hila-hila pa rin ni Jake. Kanina niya pa kinukuha ang kamay niya mula sa lalaking madilim ang mukha. Pero hindi niya magawa dahil mas humihigpit ang pagkakahawak sa kanya nito. Teka,
Saan mo ba ako dadalhin, Jake? Kilala niya ito dahil ito ang anak ni Mang Ernesto at sigurado rin siyang kilala siya nito. Hindi naman siya hahatakin ng lalaking ito kung hindi siya nakikilala. Sumama ka na lang. Ha? Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Dapat lang na masaktan ka dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Itay. Anong sabi mo? Nilingon siya ng lalaki at doon napansin ni Lila kung nasaan na sila. Sa pamamahay ni Mang Ernesto. Isa itong maliit na kubo sa paanan ng bundok kung saan palagi siyang napapadaan tuwing umaga at doon ay nanghihingi ng mga gulay na kakainin. Paminsan nga'y inaabutan din siya ni Mang Ernesto ng karne. Ngunit ilang araw na ring pinipili ni Lila na mag-iba ng landas para maiwasan ang bahay. Hindi niya inakalang darating ang araw na makakabalik siya rito. Ngunit dala ang mabigat na katotohanan na wala na ang mabuting matanda sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit pinaslang ng mga aswang si Itay. Aswang? Paano mo nasabi? Kitang-kita ng mga mata ko, Lila. Umuwi ako rito para makipagbati kay Itay. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Pero may mga grupo ng aswang ang umatake sa kanya. Hinahanap ka nila. Marami sila at isa ron ay malaking lalaki. May kwintas siya na kulay itim. Napalunok si Lila nang mapagtanto kung sino yun. Si Akila. Alam ni Itay ang pagkatao mo, pero pinili niyang protektahan ka. Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ni Inay si Itay. Ikaw rin ang dahilan kung bakit ako nagalit sa kanya. Ngayon, wala na siya. At ikaw, buhay na buhay pa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lila. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Inalis niya ang pagkakahawak ni Jake sa kanya, saka pumasok sa bahay nila Mang Ernesto. Halos hindi siya makapagsalita nang makita ang nagkalat na dugo sa sahig at ang masangsang na amoy na kilala niya kung sino ang nagmamay-ari. Mukhang tama ang kapatid ko at tama ang tsismosa kanina. Aswang nga ang pumatay kay Mang Ernesto. Posibleng si Akila ang gumawa nito sa kanya. At dahil yun sa'yo, Lila. Namatay ang tatay ko dahil sa'yo. Ano bang meron sa'yo at bakit pinoprotektahan ka niya? Sinabi na ni Inay na hinala niyang aswang ka, pero hindi siya nakikinig. Mas tiniis niya pang iwan siya ni Inay at magalit ako sa kanya. Pero patuloy pa rin siya sa pagiging mabuti sa'yo. Bakit? Ano bang meron ka, Lila? Napabuntong hininga si Lila dahil kahit siya'y hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Kung alam ni Mang Ernesto ang totoo niyang katauhan, isang palaisipan din sa kanya kung bakit hindi ito natatakot sa kanya at kung bakit prinotektahan siya nito. Mabuti pa umalis ka na rito, Lila. Kung naging mabuti sa'yo ang tatay ko, ako hindi ko may papangako yun. Nawalan ako ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanya. Ang huling mga salita ko sa kanya, naging masakit at hindi man lang ako nakapagpaalam na maayos. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana mas inilayo kita sa kanya. Pero imbis na pakinggan si Jake, hinawakan ni Lila ang kamay ng lalaki at hinila ito. Saan mo ako dadalhin? Papatayin mo ba ako dahil alam ko ang totoo mong pagkatao? Hindi kita papatayin. Hindi ako ganong klase ng aswang, Jake. Oo, aswang ako. Pero ni minsan hindi ako kumain ng karne ng mga tao. Ang mga ibinibigay ng tatay mo lang ang kinakain ko. Mga gulay. Mahabang panahon ko nang pinipigilan ang sarili kong pakinggan ang pagkauhaw ko sa dugo ng tao. So sinasabi mo bang mabuti kang aswang? Walang ganun, Lila. Pare-pareho lang kayo at sigurado kung isa sa mga araw na ito, hindi mo mapipigilang maging kagaya rin nila. Kaya hindi ligtas sa mga tao kapag nandito ka. Mabuti pa umalis ka na. Hindi ko gusto makita pa ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Tatalikuran na sana ni Jake si Lila nang muling magsalita ang dalaga. Jake, makinig ka sa akin. Kung tama na ako ang dahilan kung bakit namatay ang ama mo, ibig sabihin nasa panganib ka rin. Mas makabubuti ko isasama kita sa akin para maprotektahan kita. Marahas na bumitaw si Jake sa pagkakahawak ng dalaga. Nagpapatawa ka ba? Bakit ako sasama sa'yo? Sino ka ba? Hindi ko rin kailangan ng proteksyon mo dahil ikaw mismo ang panganib sa lugar na to.
Kaya umalis ka na para maging ligtas kami. Hindi na babagay ang isang tulad mo sa mundo ng mga tao. Dahil aswang ka. Isang halimaw. Nilalagay mo lang kami sa panganib. Mabuti pa, bumalik ka na kung saan ka nararapat. Umalis ka na rito. Para wala nang madamay na inosenteng tao katulad ni Itay. Tuluyan nang ang tinalikuran ni Jake ang dalaga saka mabilis na bumalik sa burol ng kanyang ama. Samantala, si Lila naman ay napabuntong hininga na lamang at piniling umuwi na sa kanyang tahanan. Buong gabi ay nag-iisip siya pagkat hindi siya dinadalaw ng antok. Hindi niya inakalang ang matagal niyang pag-iingat sa baryo ay mawawala ng saysay at ang tanging naging mabuting tao sa kanya ang unang naging biktima. Patawarin mo ako, Mang Ernesto. Kung hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo, hindi kita naingatan. Pero pangako ko na poprotektahan ko si Jake pati na rin ang asawa mong si Aling Patring. Hindi ako aalis sa lugar na to hanggat hindi ko nasisigurong ligtas sila. Pipikit na sana si Lila para matulog nang maramdaman niya na para bang may kung anong presensya sa paligid ng kanyang bahay na binabantayan siya. Pamilyar yon at nasisiguro niyang yon ang nakatatanda niyang kapatid. Binuksan niya ang pinto ng kanyang bahay para harapin si Azul na naroon nga sa gitna ng dilim. Hindi ako sasama sa'yo, Azul. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipilit na bumalik sa mundong matagal ko nang kinalimutan. Matigas talaga ang ulo mo kahit kailan, Lila. Puro perwisyo na ang dinulot mo sa pamilya natin. Hindi ko na alam kung paano ka patitinuin. Gusto mo bang saktan ko ang Jake na yun para bumalik ka sa atin? Sabi mo, siya ba ang dahilan kung bakit hindi ka umaalis dito? Walang katotohanan niya sinasabi mo. Kaya ba ayaw mo magpakasal kay Akilay dahil umiibig ka sa isang tao? Hindi nakapagsalita si Lila. Naalala niya tuloy ang minsang naging biro sa kanya ni Mang Ernesto. Doon nagsimula na mapansin niya ang binata. Lalo na nang sabihin ni Mang Ernesto na gusto niyang maipakasal ang anak niya kay Lila balang araw. Mukhang tama ako ng hinala. Siguradong walang awang papatay ni Akila ang Jake na yun kapag nalaman niya ang katotohanan ito. Utang na loob, Azul. Wag na wag kang magkakamali na kalabanin ako. Hindi mo magugustuhan. At ako pa talaga ang pinagbantaan mo? Baka nakakalimutan mong mas malakas ako sa'yo, Lila. Bago mo ako mapatumba, kailangan mo munang maikasal kay Akila. Hindi ako magpapakasal sa aswang na yon. Kahit kailan. Itaga mo yan sa bato. Kahit kamatayan ko pa ang maging kapalit, sa akin matatapos ang lahi ng mga aswang. Tandaan mo yan, Azul! Kung ganon, maganda ka na. Dahil isa sa mga araw na to, ang lalaking pinakamamahal mo ay mamamatay. Yan ang kapalit ng pagtalikod mo sa ating lahi. Hinding-hindi ka magiging masaya. Naglaho na si Azul at naiwan si Lila na puno ng pangamba. Mabilis siyang kumilos para pumunta sa bahay ni Mang Ernesto at doon ay nakita niya si Jake na masipag na naglilinis ng bahay habang umiiyak ito dahil naaalala ang ama. Buong gabi niyang binantayan ang lalaki hanggang sa makatulog ito. Kinabukasan, maagang bumaba si Lila mula sa bundok para kumustahin ang mga taong naninirahan sa baryo San Roque. Ngunit napahinto siya nang makitang isang kaguluhan. May tumatakbong mga bata na kapwa umiiyak at meron ding babaeng may katandaan na ang humahagulgol. Anong nangyari sa kanila? Nilingon ng isang babae si Lila at kahit ang dalagay nagulat nang makita kung sino ang lumingon sa kanya. Si Aling Becca, ang nakausap niya ring babae kagabi sa may simbahan. Oh, ikaw na naman? Naku, kapag ito hindi mo pa ako pinaniwalaan, Miss ha, ewan ko na lang sa'yo. Inatake ng aswang ang lalaking nambastos sa'yo kagabi. Natagpuan ang bangkay niya sa may kagubatan. May kagat din sa lieg. Anong sabi mo? Alam mo, Miss, maganda ka lang pero madalas bingi ka. Ano bang pangalan mo at parang palagi kita nakikita rito? Lila po. Lila po ang pangalan ko.
Okay, Lila. Ako si Aling Becca. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, may umataking aswang doon kay Bustamante. Ayaw pang maniwala ng mga amiga ko sa akin eh. Totoo naman ang mga sinasabi ko. Paanong totoo, Becca? Hindi naman talaga ka panipaniwala. Paanong magkakaroon ng aswang sa baryo natin? Mga lumang tugtugi na yan. Siguradong tao ang gumagawa nito para takutin tayong lahat. Sandali, yung babaeng kausap mo, hindi ba't ikaw ang huling kausap ni Bustamante kagabi? Sumunod siya sa'yo kasi gusto kanyang samahan pa uwi. Anong sabi mo? Parehong napatingin si Lila at Aling Becca sa nagtanong na babae. Ito ang asawa ni Bustamante na aksidenteng narinig ang sinabi ng isang tsismosa. Gustong samahan ng asawa ko ang babaeng yan? Bakit? Babae ba siya ng asawa ko? Ikaw, sumagot ka! Kabit ka ba ng asawa ko? Napaatras naman si Lila sa mga pambibintang sa kanya ng babaeng naulila. Dinuduro-duro pa siya nito. Mabuti na lang at humaharang ang kasama ni Aling Becca na si Fina at pinoprotektahan siya. Sandali naman, Matet. Huwag mong ganyanin si Lila. Ang asawa mo nagpupumilit na harasin ng babaeng to kagabi. Napakakulit ng asawa mo dahil lasing na. Baka kaya siya pinatay ng mga aswang kasi masyado siyang basto sa mga babae. Talaga ba? Ang asawa ko pang namatay ang may kasalanan? Baka inakit ng babae niya ng asawa ko. Mabait si Bustamante at hindi niya magagawa sa akin na maghanap ng iba. Sigurado ang babae niya ng salot sa lipunang ito. Una si Mang Ernesto, pangalawa ang asawa ko. Baka pinapatay niya ang mga lalaking lumalapit sa kanya. Napasinghap naman si Lila at wari parang nagkaroon ng ideya. Lalo siyang kinabahan sa isang isipin na baka nga tama ang ginang na kaya namatay si Mang Ernesto ay dahil malapit ito sa kanya. Katulad na lang ng lalaking lasing na muntikan siyang saktan kagabi na inatake rin ng aswang. Isang tao lang ang naiisip ni Lila na pwedeng gumawa nito at isang tao lang din ang naiisip niyang pwedeng maging kasunod na biktima. Posibleng hindi lang si Asul ang may gustong patayin si Jake. Kung hindi pati si Akila. Napatingin si Lila kay Jake na naroon din pala at kanina pa nakatitig sa kanya ng masama. Pupuntahan niya na sana ito nang bigla itong umalis. Gusto niya itong sundan para maprotektahan. Sandali, Jake! Mag-usap tayo! Hoy, miss, saan ka pupunta ha? Bastos ka! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Hoy, Matet, tigilan mo na nga ang kawawang babae. Ang asawa mong sisihin mo. Kasalanan niya kung bakit siya namatay. Dahil sa kanya, hindi ligtas sa mga dalagang umuuwi sa gabi. Si Lila naman ay patuloy na naglakad sa gitna ng mga tao para mahabol si Jake. Panay din ang pagtawag niya sa binatang nagbibingi-bingihan lamang sa kanya. Nasa gitna siya ng pagtakbo nang may mabangga siyang isang lalaki. Miss, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Aalis na dapat si Lila nang mapansing nakangiti ito sa kanya at nakatitig. Ang ganda mo naman, miss. Anong pangalan mo? Ako? Bakit mo tinatanong? Patuloy pa rin ang pagsipat ni Lila kung nasaan na si Jake. Ngunit tuluyan na itong nawala sa paningin niya. Napapikit na lang siya sa inis. Gusto ko lang makipagkilala. Ako nga pala si Norbert. Inilahad nito ang kamay na siyang puno ng pag-aalinlangang tinanggap ni Lila. Lila ang pangalan ko. Alis na ako dahil may nahabol pa ako. Ganun ba? Gusto mo tulungan na kitang habulin siya? Sino ba hinahabol mo? Mapapangasawa ko, kaya tumabi ka dyan. Sumimangot naman ang mukha ni Norbert nang umalis na si Lila. Si Lila ay pumunta na lamang sa simbahan para magbakasakaling naroon si Jake. Ngunit wala ito. Natigilan naman siya nang makita ang humahagulgol sa tabi ng kabaong ni Mang Ernesto. Si Aling Patring, ang asawa ng namayapang matanda. Ernesto, anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo? Bakit ka namatay? Patuloy sa paghagulgol si Aling Patring habang niyayakap ang kabaong ng yumaong asawa. Sana hindi na lang kita iniwan.
Sana ipinaglaban ko ang karapatan ko sa iyo. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa galit ay hindi mangyayari ito sa iyo. Kung nasa tabi mo ko, hindi kita pababayaan. Bakit mo kasi iniwan si Mang Ernesto, Aling Patring? Alam mong matanda na ang asawa mo. Nabigla si Lila nang makita si Aling Becca na naroon na pala sa loob ng simbahan kasama si Aling Fina. Kanina lang ay naroon ang mga ito sa labasan at pinagsasabihan ng asawa ni Bustamante. Talagang may kapangyarihan yata mga tsismosa na pumunta sa kung saan saang lugar ng mabilis, kaya hindi nakapagtatakang marami itong alam na balita sa baryo nila. Tinatanong mo ko kung bakit ko iniwan ang asawa ko. Ikaw ba, kung makita mo ang asawa mo nagiging malapit sa ibang babae, matutuwa ka? Depende. Baka yung babae naman ay yung nanay ko. Di matutuwa ako. Hindi ako nakikipagbiruan, Becca. Kilala mo ba ang dalagang nakatira sa bundok? Si Lila. Yun ang tinutukoy kong babae. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Ernesto. Ay, may sapa ka pala sa utak, Patring. Huwag mo sabihin nagsiselos ka sa dalaga dahil palaging binibigyan ng gulay ni Mang Ernesto. Baka itinuturing niya lang na apo o kaya naman ay dahil gusto niyang mapangasawa ng anak ninyo, kaya ganon. Nanatiling nakikinig si Lila sa pag-uusap ng dalawa. Nasa likuran siya sa sulok kung saan hindi siya nakikita ng mga ito. Kahit anong dahilan, hindi ako makapaniwala na mas pinili siya ni Ernesto kumpara sa amin ang anak niya. Sinasabi niya pa sa akin na tutulungan daw kami ng babaeng yun balang araw. Anong tulong naman? Wala ngang kapera-pera ang babaeng yun dahil nangihingi lang sa amin na makakain. Pero wisyo pa ang dala. At narinig ko pa na namatay din si Bustamante at siya ang huling nakasama ng lalaki kagabi. Di siya nga ang pumatay na siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Lahat ng taong dumidikit sa kanya namamatay at inaatake ng aswang kaya dapat lang napaalisin na siya sa baryo na ito. Napalunok si Lila. Hindi niya inakalang sa simple niyang panghihingi ng makakain kay Mang Ernesto ay maglilikha ng malaking kaguluhan. Kung may pera lang siya ay hindi niya naman kailangan manghingi. Pinili niyang manirahan sa San Roque dahil doon niya nakitang makakapamuhay siya ng tahimik. Ngunit parang mali ang naging desisyon niya. Miss, narito ka lang pala. Nandito ba ang mapapangasawa mo? Napatingin si Lila sa nagsalita. Ito ang lalaking nagpakilala sa kanya kanina na si Norbert. Pero dahil malakas ang boses nito, napansin siya ni Aling Patring at Aling Becca. Pati na rin ang iba pang mga tao sa lamay. Anong sabi mo? Mapapangasawa ng babaeng yan? Kung ganon hindi si Ernesto ang puntirya ng babaeng yan. Kung hindi ang anak ko palang si Jake. Namumutla namang sumagot si Lila nang lapitan siya ng ginang. Hindi po. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit palagi kang pumupunta sa bahay. Dahil kursunada mo palang anak ko. May gusto ka sa kanya. Biruin mo nga naman. Kaya pala sinusubukan mong mapalapit sa asawa ko. Dahil gusto mong mapangasawa ang anak ko. Magaling ka magpatawa, ha? Kaya pala palagi mong suot-suot yung bestida mong yan na manipis na kitang-kita ang hubog ng katawan mo dahil inaakit mo ang anak ko. Inaakit mo ang lahat ng lalaki rito sa bayan namin. Patring, tumigil ka na. Nagagambala mo na ang lamay ng asawa mo. Hindi niya magugustuhan ang ginagawa mong gulo. Pwes, hindi ko rin nagugustuhan na nandito ang babaeng yan, Fina. Baka siya nga ang umatake sa asawa ko kasi umalis din ang anak ko sa amin kaya nawala na siya ng pagkakataong makuha ang gusto niya. Ay, anong ibig mo sabihin na si Lila ang umatake kay Mang Ernesto? Dahil isa siyang aswang. Akala mo ba hindi ko alam? Malakas na ang kutob ko na aswang ka noon pa man, Lila. Aswang ka! Nanlaki ang mga mata ni Lila ng mga sandaling yun. Hindi niya na rin napigilan ng mapaluha
Ni minsan ay hindi niya naisip na mararanasan niyang mahamak ng mga tao. Ang pananatili niya sa bayan ng San Roque ay hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para protektahan din ang mga tao rito. Kaya palagi siyang naglalakad sa gabi ng mag-isa para siguruhing ligtas ang kung sino mang umuuwi ng hating gabi, na walang maglalakas na loob na aswang na pasukin ng bayan kung saan siya naninirahan. Anong sabi mo, Patring? Aswang ang babaeng yan? Kung ganon, bakit hindi siya nasusunog dito sa simbahan? Dahil may pinahid siyang langis, katulad ng mga nababasa at napapanood natin. Kaya nakakatagal siya sa ganyang anyo na parang tao dahil gumagamit siya ng ganon. Sigurado ko! Naalarma naman ang mga tao sa loob ng simbahan at kapwa nagsisipaglayuan na kay Lila. Mula sa mga mapanghusgang tingin, pinagsalitaan din siya ng masasakit ng mga tao. Palagi ko ngang nakikita ang babaeng yan na naglalakad sa kalsada. Parang nagpapasika talaga sa mga lalaki. Isa siyang lason sa bayan natin. Gusto niyang akitin ng mga asawa natin pagkatapos ay patayin. Nasa panganib ang bayang ito. Dapat ay malaman ito ni Kapitan para mapatalsik na siya rito. O kaya naman, tayo na mismong pumatay sa kanya. Nabahala naman si Lila at hindi alam ang gagawin. Ang lalaking katabi niya ay nakatitig lang sa kanya na para bang nag-iisip at naghihintay. Miss, sumama ka sa akin. Doon ka na lang tumira sa bahay ko. Poprotektahan kita. Naghahanap ako ng asawa. Pwede mo akong pakasalan. Hindi ako natatakot sa'yo. At hindi ako naniniwalang aswang ka. Sa ganda mong yan. Akmang hawakan na ni Norbert si Lila nang may kumapit na sa braso ng dalaga. Nagulat si Lila nang makita kung sino yun. Si Jake. Nanlaki rin ang mga mata ni Aling Patring nang masilayan ng anak niyang nakikisali sa gulo. Hoy, Jake! Anak! Saan ka pupunta? At bakit hawak-hawak mong kamay ng babaeng yan? Pati ba ikaw ay naakit na rin niya at napaikot? Sinubukan pang habulin ni Aling Patring ang kanyang anak. Ngunit sa dami ng taong nagkakagulo sa loob ng simbahan ay hindi na siya nakalabas. Si Jake naman ay nakakunot pa rin ang noo habang hila-hila si Lila. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong umalis ka na? At ano na namang ginagawa mo rito at pakalat-kalat ka? Talaga bang hindi ka natatakot? At pumunta ka na naman sa burol ni Itay? Wala ka na ba talagang hiya sa loob mo? Marahas na piniglas ni Lila ang sarili niya mula sa pagkakakapit ng lalaki. Ano bang problema mo? Anong masama na pumunta ako ron? Nalulungkot lang din ako sa pagkawala ng iyong ama. Gusto kong alamin kung sino ang gumawa nito sa tatay mo. Kaya nga hinahanap kita kasi pakiramdam ko, ikaw ang sunod na aatakihin ng mga aswang na gusto kong kunin. Bakit ba kasi hindi ka na lang sumama? Baka sa paraan na yun, tumigil na sila at hindi na ako galawin. Kung talagang may pakialam ka sa akin at tumatanaw ka ng utang na loob kay tatay, hindi ka magiging makasarili at sasama ka na rin sa mga humahanap sa'yo. Totoo naman lason ka sa bayan na to. Hindi lang isang namatay dahil sa'yo kung hindi dalawa. Baka nga maging 3 pa at kasama na ako. Masyado mong ginagamit ang ganda at kaseksihan mo para makuha mo ang pabor na gusto mo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ligtas sa mga lalaki sa bayan na to. Nagdadala ka ng kasalanan! Malakas na sampalang ibinigay ni Lila kay Jake. Nanginginig ang mga kamay niya na hinapit ang damit ng lalaki saka sinigawan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang naiintindihan. Ang paglalakad ko sa lugar na ito ay hindi para ipakita sa kung kanino ang katawan ko pati ang mukha ko. Maaga akong gumigising at gabi akong umuwi dahil hindi ko gusto makita ako ng kahit na sino dahil nagtatago ako. Tanging kay Mang Ernesto lang ako nagpapakita dahil siya lang ang tanging naging mabuting tao sa akin. Nagkukwento siya kung gaano niya kayo kamahal pero tinalikuran niyo siya. Ang mga paghingi ko ng gulay sa kanya, hindi lang dahil sa gutom ako, kung hindi dahil gumagawa ko ng dahilan para kumustahin siya. Dahil natatakot din ako na baka isang araw hindi ko na nga siya makumusta dahil napatay na siya ng aswang na gusto kong kunin. Tumulo ang mga luha sa pisngi ng dalaga, ngunit hindi natapos ang mga hikbi niya. Siguro nga tama ka. Kasalanan ko itong lahat. Pero kung babalik ako rin sa mundo namin, mas lalo ko lang kayo mailalagay sa panganib. Ang umahanap sa akin,
Malakas ang kutob ko na si Akila yon. Ang aswang na nakatakda kong pakasalan. Kapag nagpakasal kami, mas lalong lalakas ang angka namin at hindi ko na alam kung anong posibleng mangyari sa mundo nyo. Kaya sinusubukan ko kayong protektahan. Napayuko si Lila at muling naalala ang mga pangahamak sa kanya ng mga tao kanina. Masakit sa dibdib dahil pakiramdam niya, isa siyang masamang nilalang na nagnanais lang ng kapayapaan. Gusto lang niyang mamuhay ng normal na hindi siya huhusgahan. Ang pananamit ko, wala itong kinalaman sa kahit na ano. Kayo nag-iisip ng masama. Mapalalaki man o babae, ang pangit ng tingin nyo sa akin. Gusto ko lang naman maging normal na tao. Pinili ko bang maging babae? Pinili ko bang maging aswang? Ni minsan wala akong ginawang masama sa inyo. Ikaw, ano bang ginawa ko masama sa'yo para pagsalitaan mo ako ng masasakit? Sinusubukan nga kitang iligtas. Pero sige, kung talagang kinamumuhian mo ko, magpapakasal ako sa aswang na pumatay sa ama mo. Marahas na binitiwan ni Lila ang damit ng lalaki, saka tumakbo palayo. Panay ang iyak niya sa kanyang munting tahanan at pilit na tinatanong kung saan ba siya nagkamali. Kung hindi ko ba pinilit na mamuhay ng normal, hindi ko ito mararanasan. Kung tinanggap ko ba ang totoo kong pagkatao, masaya ba ako sa piling ni Akila at ng pamilya ko? Nahinto ang pagkausap ni Lila sa kanyang sarili nang marinig niya ang pagkatok sa pinto ng bahay niya. Pinunasan niya ang kanyang luha at saka pinagbuksan ang kung sino mang taong naroon sa labas. Laking gulat niya nang makita ang pamilyar na lalaki. Norbert, anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nasundan? Pinagtanong kita at tinuro nila sa akin ang bahay mo. Nakangiti ang lalaki ng nakababahala. Maging si Lila ay nahihiwagaan at kinikilabutan sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaking yon na si Norbert. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ko pinuntahan dito? Umalis ka na! Gusto kong alukin kang sumama sa akin. Kung hindi ka matanggap ng mga tao sa lugar na ito, sa akin ka na lang. Aalagaan kita. Kung hindi mo na itatanong, unang kita ko pa lang sa'yo umibig na ako. Ang ganda mo at ang bango. At saka, yung sinabi mong mapapangasawa mo kanina, di naman pala totoo eh. Dalaga ka raw sabi ng ibang mga ali. At nakita ko rin kung paano kay pagtabuyan ng lalaking yun kanina. Kaya sa akin ka na lang. Tatanggapin ko kung ano ka. Ayoko, hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na rito! Pagsasara na sana ni Lila ang lalaki nang iharang nito ang kamay at matapang na pumasok sa loob ng bahay ni Lila. Bakit ba ayaw mo sa akin? Gusto naman kita. Kapag ako ang pinili mo, hindi ka naluluha pa. Ayoko sabi sa'yo, ano ba? Sino ka ba? Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Kung ayaw mo malagay ang sarili mo sa kapahamakan, umalis ka na rito. Iligtas mo ang sarili mo. Ang sarili mong iligtas mo mula sa akin, Lila. Mahigpit na hinawakan ni Norbert ang dalaga. Pero nagulat na lang si Lila nang may tumulong dugo mula sa bibig ng lalaki. At nang makita niya kung anong dahilan, nakita niya si Jake na may hawak na itak. Lila, halika na. Umalis na tayo rito. Ha? Sandali. Paano mo nalaman ang tirahan ko? At bakit mo ko iniligtas kay Norbert? Akala ko ba galit ka sa akin? Tama, kinamumuhian mo ko dahil ako ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo, hindi ba? Mahalaga pa ba yan sa mga oras na ito, Lila? Oo, dahil naguguluhan ako. Bakit ka nandito? Sabihin mo sa akin. Dahil nangangamba ako na magpakasal ka sa iba. Natigilan si Lila. Ilang segundo niyang tinitigan ang mga mata ng lalaki. Ngunit umiwas lang ito ng tingin. Kapag nagpakasal ka sa aswang, mas lalakas kayo. Mas lalo kayong magiging makapangyarihan. Kaya pumunta ako sa iyo para maprotektahan mo ko. Hindi ba't yun ang gusto mo mangyari? Kung ganun protektahan mo ko laban sa mga aswang. Sandaling katahimikan ang namagitna sa dalawa. Si Lila ay hindi mailihim ang saya ng kanyang puso. Hindi niya mawari kung bakit parang tao na bumibilis ang pintig ng kanyang dibdib para sa binata. At saka,
Pumatay ako para sa'yo. Siguradong wala nang ligtas na lugar para sa akin dahil uhulihin na ako ng mga pulis. Kaya wala akong pagpipilian kung hindi ang sumama sa'yo. Kung ganon, halika na dahil kailangan natin magtago para maprotektahan kita. Pupuntahan din natin ang nanay mo. Pero galit si nanay sa'yo, Lila. Hindi kanya mapapatawad. Lalo na't nakita niyang hinawakan ko ang kamay mo. Iisipin niyang sumama na ako sa'yo. Napalunok si Lila. Sige, pansamantala maghanap muna tayong dalawa ng mapagtataguan. Babalikan natin ang nanay mo bukas para makasigurong ligtas siya. May alam akong lugar, Lila. Hinawakan ni Jake ang kamay ng dalaga bago muli itong hinila palayo sa kabundukan. Nakita ni Lila ang sarili malapit sa talon. Meron din doong maliit na kubo na pwedeng panuluyan. Dito, magiging ligtas tayo rito. Walang nakakaalam ng lugar na ito bukod sa akin. Paano mo nalaman ng lugar na to? Dito ako madalas maligo, Jake. Huwag mong sabihin. Huwag mo akong pag-isipan na masama. Hindi ko alam na alam mo ang lugar na to. Pasimpleng umiti si Lila at pinagmasda ng mukha ng nahihiyang lalaki. Umupo si Jake sa gilid at kinuha ang bag niya na may lamang kamote. Ibinigay niya yun kay Lila. Salamat. Sandaling katahimikan naman ang namayani na tanging agos lang ng tubig mula sa talon ang naririnig nilang dalawa. Si Jake naman ay nagsalita para basagin ang katahimikang yun. Hindi ko alam nung una na hindi ka tao. Anong ibig mong sabihin? Nung nagkagusto ko sa'yo. Nasamid si Lila at mabuti na lamang ay inabutan siya ng lalaki ng tubig. Mabilis niya yung ininom, ngunit ang lamig ng tubig ay hindi nakatulong para alisin ang init sa namumula niyang pisngi. Gusto mo ko? Dati, Dati. nung hindi pa nasisira ang pamilya ko dahil sa'yo. Ngayon, galit na lang ang nararamdaman ko para sa'yo, Lila. Namatay si tatay sa pagprotekta niya sa'yo. Pero aminin kong kasalanan ko rin dahil kung hindi siguro kami umalis ni nanay, buhay pa siya at may poprotekta sa kanya. Mali. Baka kung hindi kayo umalis, baka pati kayong dalawa ni Aling Patring pinatay na rin. Tama ka naman sa sinabi mo na ako naman talaga ang dahilan kung bakit namatay si Mang Ernesto. Matagal na akong nagtatago at palipat-lipat sa iba't ibang baryo dahil sa kagustuhang kalimutan ng pagkatao ko. Sinusubukan kong mamuhay ng katulad nyo, pero palagi nila akong nahahanap at tila ba hindi ko talaga matatakasan ng kapalarang para sa akin. Minsan naiisip kong ako talaga ang lason dahil ipinagpipilitan kong makibagay sa mga tao na hindi naman ako nabibilang. Kung papatayin ko ba ang sarili ko, matatapos itong lahat? Kung ganun, hindi mo rin alam kung paano ito matatapos? Matapang na umiling si Lila. Ilang panahon na akong hindi bumabalik sa amin, kaya hindi ko alam. Kung patayin kaya natin ang nakatakda mo mapangasawa? Napatitig si Lila kay Jake. Kitang-kita niya sa binata ang apoy sa mga mata nito. Masyadong malakas si Akila para mapatay ng ordinaryong tao. Kahit ako, hindi ko siya kaya. Kahit si Azul na kapatid ko, takot sa kanya. Kaya pilit niya akong pinasusunod dahil nilalagay ko raw sa kapahamakan ng kapakanan ng pamilya ko. Kung magawa ko siyang patayin, magiging ligtas na ba ang lahat? Hindi ko sigurado. Dahil bukod sa kanya, marami pang aswang na malalakas. Pero si Akila ang pinakamalakas sa kanila. Kung mapapatay ko ang Akila na yan, matatakot ng ibang mga aswang. Paniguradong ahayaan ka na rin nilang mamuhay sa buhay na gusto mo. Sa sandaling yon ay nabuhayan ng loob si Lila at para bang naramdaman niyang may pakialam sa kanya ang binata. At magiging ligtas ang bayan na ito. Kailangan nating subukan, Lila. Tutulungan kita para sa ikapapayapa ng mundo ng mga tao. Tumangutango si Lila habang nakangiti. Sige, gawin natin yan. Para sa ikapapayapa ng bayan ng San Roque. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jake na may ibang pinaplano si Lila. Nang gabing yon, habang tulog ang lalaki, napagpasyahan niya na ang lahat. Masaya akong nalaman na pareho tayo ng nararamdaman, Jake.
Gusto rin kita, pero hindi tayo pwede. Isa akong aswang, tama ka. Pagbali-balik na rin man ang mundo, hindi na mababago yon. Kaya tulad ng kagustuhan nila, magpapakasal ako kay Akila. Sa pamamagitan nun, lalakas din ako. At baka mas maprotektahan ko kayo sa kanya kapag ginawa ko yun. Hinalika ni Lila ang mga labi ng natutulog na lalaki bago siya naglaho para bumalik sa kanyang tahanan. Pero ang sumalubong sa kanya ay ang mga nakakatakot na mga sigaw na mga tao. Napukaw ang atensyon niya sa mga grupo ng uwak na pumapagaspa sa hangin. Mabilis siyang pumunta sa bayan at nakita niya ang malaking kaguluhan. Maraming naglipana na aswang na umaatake sa mga ito. Agad na nagpuyos ang galit sa puso ni Lila. Dinig na dinig niya ang mga kaliwat kanang pagdaing ng mga tao. Kitang-kita niya rin kung paanong nagulo ang lamay ni Mang Ernesto sa simbahan. Napatingin siya sa kalangitan. Hindi niya akalaing nangyayari na ang unti-unting paglitaw ng pinakamalaking kabilugan ng buwan. Lalong lumaki ang pangamba sa kanyang dibdib. Ito rin ang pinakamahabang gabi sa kasaysayan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Mga aswang! Nilulusob na tayo ng mga aswang! Ito na ang katapusan natin! Nagulat naman si Becca nang may humarang sa kanyang mga aswang. Anong kailangan niyo sa akin? Pakiusapag niyo akong patayin! Gagawin ko ang lahat! Napangisi naman ang mga aswang. Lalong-lalo na si Akila na namumuno sa pag-atake sa mga tao. Sabi mo sa akin, kilala mo ba si Lila? Si Lila? Oo, kilala ko ang babaeng yon. Maraming nagsasabi na aswang daw ang dalagang yon. Oo, aswang siya. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan ko siya mahanap. Becca, wag mo sabihin sa kanya. Mabuti ang dalagang yon. Manahimik ka, Fina. Ano bang ginagawa mo rito? Huwag niyong sayangin ang oras ko. Kung ayaw ninyong mamatay ay sabihin niyo sa akin kung nasaan si Lila. Nasa kabundukan. Doon siya nakatira. Malapit sa bahay ni Mang Ernesto. Ernesto? Ibig sabihin nga ay may alam ang lalaking yun kung nasaan si Lila. Isa siyang sinungaling kaya dapat lang sa kanya ang ginawa ko. Halina kayo, puntahan na natin ang asawa ko. At ang dalawang yan, paslangin nyo na. Mabilis na naglaho si Akila at ang mga naiwang aswang naman ay handa ng sunggaban sina Becca at Fina. Bakit ba kasi sinabi mo pa kung nasaan si Lila? Alam mo namang papatayin pa rin tayo ng mga aswang. Kahit kailan talaga ang bibig mo, Becca. Manahimik ka nga, hindi ka nakakatulong, Fina. Kapwa namang nagulat ang dalawa pati na rin ang mga aswang nang may malaking uwak na lumitaw sa itaas. Kasunod na lamang ay nasaksihan ni Becca at Fina ang pagpatay ni Lila sa mga aswang. Diyos ko po, totoo nga ang sinabi ni Aling Patring. Aswang ka nga, Lila. Akmang tatakbo ito nang hawakan ni Lila ang kamay niya pati na rin si Fina. Mabilis niya itong dinala sa loob ng simbahan kung nasaan naroon si Aling Patring at ang iba pang mga taong naroon sa lamay. Nailigtas din ni Lila ang asawa at anak ni Mang Bustamante na kapwa umiiyak. Pinagsasara naman ni Lila ang bintana ng simbahan. Wag niyong bubuksan ang bintana at pinto kung ayaw niyong mamatay. Sa pagsilip ng sikat ng araw, doon ay maaari na kayong lumabas at tumakas. Pansamantala, dito lang kayo. Aalis na sana si Lila nang tawagin siya ni Becca. Lila, patawarin mo ko. Pero sinabi ko sa aswang kung saan ka matutunton. Sinabi kong nasa kabundukan ka. Natinag si Lila at naalala si Jake. Mabilis siyang umalis sa simbahan para pumunta sa talon. Pero hindi niya nakita roon ang binata. Hindi to maaari. Saan siya pupunta? Bakit nagising siya kaagad? Hindi kaya kanina pa siya gising? Sandali. Posible kayang pumunta siya sa bahay ko? Kung ganun hindi maaari, doon din papunta mga aswang. Mabilis na pumunta si Lila sa kanyang bahay, ngunit hindi si Jake ang sumalubong sa kanya,
kung hindi ang isang lalaki na matagal niya nang pinagtataguan at nakangiti ito sa kanya. Dito lang pala kita makikita. Masyado mo na akong pinaghihintay, Lila. Sumama ka na sa akin kung ayaw mong ubusin ang mga lahi natin ang tuluyan ng mga tao rito. Malapit na ang nakatakdang oras ng kasal natin. Bumalik na tayo sa nayon. Itigil mo na ang lahat ng to, Akila. Patigilin mo na ang mga aswang na yon. Sasama naman talaga ako sa'yo. Napanganga si Akila. Hindi niya inaasahan ang maririnig sa dalaga. Anong sabi mo? Sasama ka sa akin? Oo, napagpasyahan ko ng pakasalan ka. Hindi ko lang inaasahan na gagawin mo ito kaagad. Dahil sa sinabi ng magaling mong kapatid na wala sa isip mo magpakasal sa akin. Kung nalaman ko lang kaagad ang desisyon mo, sana hindi ko na ginawa ito. Malawak ang ngiti sa mga labi ni Akila habang tumatangu-tango. Tinawag niya ang ibang mga aswang para utusan. Sige, kayo! Sabihan ninyo ang lahat na itigil lang kaguluhan sa bayang ito. Dahil babalik na tayo sa nayon. Maghanda sa kasal namin ni Lila! Tumingin naman si Akila sa dalaga at sinubukang hawakan si Lila. Ngunit iniwas ni Lila ang kamay niya. Hintayin mo na lamang ako ron. May kailangan lang akong masiguro. At ano naman yun? Hindi kaya binabalak mo kong isahan, Lila? Huwag mong sabihing hindi mo talaga gustong pakasalan ako. Talaga bang gusto mong makipagbiruan sa akin? Sinabi ko na sa'yo, magpapakasal ako sa'yo, Akila. Pero bago yun, kailangan kong makasigurong hindi na aatake pa ang mga aswang. Napakaraming pinatay na inosenteng tao ng mga aswang. Karapatan kong siguruhin na ako ang hindi mo iniisahan. Matapang ka talagang babae ka. Yan ang nagustuhan ko sa'yo. Ayoko ng mahinang reyna sa pamumuno ko. Sige, hihintayin kita sa nayon. Kapag hindi ka sumipot, asahan mong papatayin ko ang mamang at papang mo. Pati na rin si Asul at isusunod ko ang lahat ng mga tao rito sa bayan. Huling pagkakataon mo na itong gawin ang tungkulin mo, Lila. Huwag mong piguin ang buong angkan. Tuluyan ang naglaho si Akila at si Lila naman ay napaluhod na lamang sa sahig. Hinang-hina habang umiiyak. Hindi niya matagal ang tingnan ng mga nangyari sa bayang minsang naging payapa. At hindi niya mapigilang sisihin ang sarili dahil sa pagdating niya rito ay ilang inosenteng buhay ang nawala. Lila! Lila, narito ka lang pala! Kanina pa kita hinahanap. Bakit ka umalis dun sa talon? Hindi ba't nagkasundo na tayo na doon muna tayong dalawa? Napailing si Lila at tila ba parang mas nasasaktan siyang nakikita si Jake na nag-aalala para sa kanya. Umalis na tayo rito, Lila. Magpakalayo-layo na tayong dalawa. Nakita ko ang kaguluhan sa bayan. Sinugod tayo ng mga aswang. Kung hindi natin mapapatay ang Akila na yon, tumakas na lang tayo. Sasama ako sa'yo. Sakaling matagpuan man nila tayo, aalis ulit tayo. Wala akong pakialam kung maubos na ang tao sa mundo. Basta ang mahalaga, hindi ka maikasal sa aswang na yon. Naiintindihan mo ba ako? Halika na! Lalong tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lila at napansin naman yun ni Jake. Oh, anong problema? Bakit hindi ka kumikilos? Nagkita na kami ni Akila kanina, Jake. Nakapagpasya na ako na babalik na ako sa nayon. Doon ay magpapakasal kami. Nangako siyang ititigil niya na ang lahat ng kaguluhan dito sa bayan ninyo. Hindi na rin ako babalik pa rito o pupunta pa sa ibang bayan para tumakas. Ayokong may malagay pa akong buhay sa kapahamakan. Ito ang kapalaran ko at ito lang ang paraan para maprotektahan ka. Anong sabi mo? Magpapakasal ka sa Akila na yon? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi mo ko iiwan dito, hindi ba? Iniwan na ako ni Itay, pati ni Inay. Pati ba naman ikaw? Pumatak ang luha sa pisngi ng lalaki na ikinagulat ni Lila. Hindi niya inaasahang may iiyak na lalaki para sa kanya.
Ang mga naranasan niya lang ay ilang lalaki na gusto siyang isahan. Dito ka lang, Lila. Pakiusap. Patawad kung naging masakit akong magsalita sa'yo. Patawad din kung ikaw ang sinisisi ko. Pero huwag kang umalis. Pangako, magiging mabuti na ako sa'yo. Ako na ang poprotekta sa'yo. Bibigyan kita ng pagkain, maraming gulay at karne. Hindi ka magugutom sa piling ko. Pakiusap. Hinawakan ni Lila ang kamay ng lalaki. Nanginginig ito at nag-aalala si Lila kung paano aalisin ang takot sa dibdib ni Jake. Hinaplos niya ang pisngi ng binata. Kasunod ay hinalikan niyang muli ito sa labi. Dito na nagtatapos ang pagtakas ko sa kanila, Jake. Haharapin ko na ang nakatadhana sa akin. Hindi, Lila. Hindi ako papayag. Nagulat si Lila nang itali ng lalaki ang kamay niya. Jake, anong ginagawa mo? Tanggalin mo to. Mamamatay ang pamilya ko kung hindi ako makakabalik sa nayon. Kung gusto mo, isama mo ako. Isama mo ako ron. Papatayin ko si Akila. Papatayin ko siya. Hindi mo nga kaya. Malakas si Akila at sa lugar na yon, napakaraming aswang. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Mamamatay ka lang doon. Anong pinagkaiba, Lila? Kung iiwan mo ako rito, ganun din naman. Kaya halika na. Harapin na natin na magkasama ang kapalaran mo. Sinisiguro ko sa'yo na sisirain ko yon. Hindi siya nakatakda mong pakasalan. Kung hindi ako. Ako lang, Lila. Ako lang. Hindi na nakasagot pa si Lila. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit galit sa kanya ang lalaki. Dahil magkaiba sila na hindi pwedeng magkatuluyan. Hinawakan niya ang kamay ni Jake. Hindi kita pwedeng isama ron, Jake. Nangako ako sa ama mo na poprotektahan kita. Kung sa pamamagitan nito maiingatan kita, pakiusap. Tulungan mo kung tuparin ang bili ng iyong ama. Huwag ka nang sumunod sa akin. Ikaw, bumalik ka na lang sa simbahan. Naroon ang nanay mo at ang iba pang mga taong iniligtas ko kanina sa mga aswang. Pumunta ka roon at sabihin sa kanila na tapos na ang lahat ng ito. Biglang naglahong parang bula si Lila sa paningin ni Jake. At ang naiwan lang sa binata ay ang malaking pagsisisi. Naalala ni Jake ang unang beses niyang nasilayan ng dalaga. Hindi yun sa bakuran ng kanyang itay, kung hindi nang minsang mapadpad siya sa talon. Nakita niya si Lilang naliligo roon at doon ay nabihag nito ang puso niya. Ngunit ng araw din na yun, nalaman niya ang katotohanan sa pagkatao nito. Nakita niya itong kumakain ng hilaw na baboy ramo. Noong unay nakaramdam siya ng takot. Ngunit nang lumipas ang panahon, napatunayan niyang hindi ito katulad ng ibang mga aswang. Kapit-kapit niya ang itak na kanina pang nakatago sa kanyang likod. Ramdam niya rin ang isang presensya na kanina pa nag-aabang sa kanya. Dalin mo ako sa inyo. Buo na ang desisyon ko. Papatayin ko ang Akila na yon. Lumabas naman mula sa kadiliman si Azul. Talaga bang desidido ka na? Mamamatay ka sa gusto mong mangyari. Gusto mo bang sabihin ko sa kapatid mo ang ginawa mo? Ikaw ang totoong pumatay kay Itay. Siguradong magagalit sa iyo ang kapatid mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Dahil kayang-kaya rin kitang patayin para manahimik. Kapag ginawa mo yon, alam ng kapatid mo na ikaw lang ang maaaring pumatay sa akin. Dahil abala ang lahat sa kasal nila ni Akila. Matalino ka. Hindi nakakapagtaka na nagustuhan ka ng kapatid ko. At gusto ko rin siya. Hindi mo naman siguro gustong mapunta siya sa aswang na tanging kapangyarihan lang ang habol sa kapatid mo. Kapag nagtagumpay ang Akila na yon, imposible na mangyari pa ang pangarap mo. Kaya makipagtulungan ka sa akin. Kung gusto mo maging pinakamakapangyarihang aswang, hayaan mo kong makasama ang kapatid mo. Dalhin mo ko sa pugad ninyo at papatayin ko si Akila. Sa unang pagkakataon ay napahanga si Azul. Ngayon ay nakakasaksi siya ng taong pinakamatapang sa kanya. Isang lalaking handang suungin ang impyerno. Mailigtas lang ang babaeng minamahal nito.
Katulad ng kagustuhan ni Jake, dinala niya ito sa nayon kung saan kasalukuyang isinasagawa na ang seremonya ng kasal ni na Akila at Lila. May kirot sa puso ni Jake, ngunit nanatili siyang naghihintay ng pagkakataon. Si Azul naman, nanatiling nanonood sa malaking kabilugan ng buwan na humuhusto na sa kalangitan. Ito ang unang beses niyang makakita noon at nararamdaman niya na ang kakaibang presensya ng kadiliman. Nakangisi si Akila habang nakaharap sa magandang dalaga na si Lila. Balita ko ay may lalaki kang nagugustuhan sa mundo ng mga tao. Siguradong madudurog ang puso niya kapag nalaman niya na ikakasal ka na sa akin. Tumahimik ka na. Hindi ko nagugustuhan ng tabas ng dila mo. Masyado ka talagang palaban, Lila. Huwag kang mag-alala. Dahil mamaya ay hindi ka na makakalaban sa akin. Dahil ako na ang magiging pinakamakapangyarihan sa lahat! Nakangisi si Lila. Basta ipangako mo na hindi mo nalulusubi ng bayan ng San Roque at pakakawala mo na si Mamang at Papang, pati na rin si Azul. Masusunod. Pinapangako ko yan. Napangisi si Lila. Mukhang umaayon sa kanya ang lahat. Sa oras na makuha niya ang malakas na kapangyarihan ay papatayin niya si Akila at babalik siya sa bayan ng San Roque upang makapiling si Jake. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Lila nang matanaw niya sa di kalayuan ng lalaki. Anong ginagawa niya rito? Nino! Nilingon ni Akila ang tinitingnan ni Lila at doon ay natawa siya. Narito ang lalaking nagugustuhan mo sa mundo ng mga tao. Mukhang mahal ka rin ang taong yan para maglakas loob na pumunta rito. Mabuti pa, patayin ko na siya sa harapan mo. Akmang susugurin na ni Akila si Jake nang pigilan siya ni Lila. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi ba't gusto mo maikasal na tayo? Wala siyang magagawa para pigilan ang pag-iisang dibdib natin, Akila. Gawin mo na. Kunin mo na ang kapangyarihang nagmumula sa buwan. Malakas na tawa ni Akila ang narinig sa buong nayon. Alam ko na ang binabalak mo, Lila. Gusto ninyo kong isahan. Bakit? Papatayin mo ko? Pwes nagkakamali ka ng kinalaban. Mabilis na kinuha ni Akila si Jake na hindi makalaban. Sakal-sakal siya ng malakas na aswang. Si Lila naman ay hindi alam ang gagawin at nag-aalala siya para kay Jake. Unti-unti kitang papatayin at ipapasok ko sa kukote mo na malaking pagkakamali ang umapak ka sa teritoryo ko. Akmang kukunin na ni Akila ang puso ni Jake nang pigilan ito ni Lila. Ano ba, Akila? Wala ka na bang pakialam sa kapangyarihan na maaari mo makamit? Malapit nang mawala ang kabilugan ng buwan. Magpakasal na tayo. Hindi ko mahal ang lalaking yan, kaya wag mo na siyang pakialaman. At ikaw, Jake, umalis ka na rito. Sinabi ko na sa'yo na hindi tayo pwede. Kung sino man ang ginamit mo para makapunta rito, mas lalo mo lang inilagay ang sarili mo sa posisyon na masasaktan ka. Dahil magpapakasal na ako sa iba. Magaling, Lila, magaling! Ipamukha mo sa taong yan na ako ang pinipili mo! Hinawi ni Akila si Jake kaya nahulog ito sa lupa mula sa mataas na hagdan kung saan ang nasa tuktok ay ang ikakasal. Nagsimula ng halikan ni Akila ang dalaga at nakikita yun ni Jake. Punong-puno ng galit ang puso niya at kasabay ng pagkawala ng liwanag na nagmumula sa kabilugan ng buwan ay ang pagdilim din ng kanyang paningin. Lila, hindi pwede. Huwag kang sumama sa kanya. Tuluyan ang nawala ng malay si Jake at ang kasunod niyang narinig ay ang malakas at malagim na pagtawa ng isang lalaki. Nagising na lamang si Jake sa basang bimpo na dumadampi sa kanyang mukha. Mabilis siyang bumangon at nakita niya si Lila at Azul na naroon. Oh, gising ka na. Sa wakas. Akala ko naman tuluyan ka nang mamamatay eh. Akala ko pa naman malakas ka kung magyaya ka sa nayon. Isang hawi lang pala sa'yo ni Akila, tumba ka na.
Masyado ka nagpapakabayani. Di mo naman pala kaya. Tama na nga ang pang-aalaska mo sa kanya, Asul. Buti nga siya sinubukan talunin si Akila. Eh ikaw, anong ginawa mo bukod sa manood? Natahimik naman si Asul at pinili na lamang na umalis kaysa panoorin si Lila na pinupunasan si Jake. Ikaw naman, anong pumasok sa isip mo at sumugod ka ron? Bakit napakakulit mo? Sinabi ko nang huwag kang pumunta ron. Muntikan mo nang masira ang plano ko. Kailangan kong maikasal kay Akila para magkaroon ako ng kapangyarihan na patayin siya. Ibig sabihin, naikasal kayo? Kasal ka na, Lila? Nakatanggap naman ng malakas na pagbatok si Jake mula kay Lila. Yun nga ang plano. Pero dahil masyado kang nakikisali, ginawa ko na lang ang pangalawa kong plano. Gamit ang nakatago kong itak, pinatay ko siya. Masyado na akong nahuli na pakasalan siya dahil nawala na ang kabilugan ng buwan. Pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, ligtas ka na at patay na si Akila. Napaupo naman si Jake at napahilamos. Naalala niya ang huling eksena na nasaksihan niya bago siya tuluyang mawala ng malay. Nilingon niya si Lila at pinagmasda ng mga labi nito. Agad niya yung sinunggaban ng halik at kung hindi pa umawat si Lila ay hindi yun matatapos. Anong ginagawa mo? Akala ko mawawala ka na sa akin at tuluyang ka na magpapakasal sa halimaw na yun. Pasensya ka na kung sinuway kita. Hindi ko lang kayang manood na isakripisyo mo ang sarili mo gayong gusto mo lang namang mamuhay ng malaya. Sa bagay, kasalanan ko rin. Ayoko rin naman kasing umasa kang babalik pa ako. Bala ko mangibang bayan kung sakaling magtagumpay ako sa plano ko. Bakit pa? Pwede naman tayong bumalik sa San Roque. Gusto mo doon tayo sa bahay namin? O kaya doon tayo sa bahay niyo manirahan? Basta magkasama tayong dalawa. Aba, hindi ka na natatakot? Baka nakakalimutan mong aswang pa rin ako. Wala akong pakialam at hindi na ako natatakot. Niligtas mo ang bayan namin at sigurado ako matatanggap ka ng San Roque. Doon ay makakapamuhay ka ng payapa ayon sa kagustuhan mo. Hindi mo na kailangan magtago pa. Napangiti naman si Lila. Sa ilalim ng puso niya, gusto niya rin talagang bumalik doon dahil napamahal na sa kanya ang bayan ng San Roque. Doon siya nanirahan ng pinakamatagal na panahon kumpara sa ibang bayan. Hindi ko sigurado dahil marami nang nakakaalam ng pagkatao ko, Jake. Siguradong matatakot na sila sa akin. Bakit hindi natin subukan? Bumalik tayo ron. At kung hindi tayo tanggapin, ako mismo ang hihila sa'yo paalis. Napaisip naman si Lila. Sa labis na pangungumbinsi sa kanya ng lalaki, nakita niya na lang ang sarili niyang nagpapaalam sa kanyang mamang at papang. Sigurado ka bang iiwan mo kami para sa lalaking ito? Kaya ka bang buhayin ang taong yan? Hindi ko rin sigurado. Pero pakiramdam ko, kapag nagutom ako, handa niyang ialay ang kanyang katawan para kainin ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Jake at nakaramdam ng kaba. Lalo na nang tumawa ang papang ni Lila. Lumuhod siya sa harap ng mga ito. Pangako po na aalagaan ko si Lila. Hindi ko siya gugutumin para hindi niya ako kainin. Siguraduhin mo lang dahil ang pinakamalakas na aswang ang makakalaban mo. Ipinakita ni Asul ang malaki niyang braso. Nagsalita din naman ang papang ni Lila. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko kaya wag mo siyang bibiguin. Isa kang tao at ang anak ko ay isa pa ring aswang. Magkaiba kayong dalawa, pero sana kahit sa gitna ng inyong pagkakaiba, mahanap ninyo ang inyong pagkakapareho. Magpakaligaya kayo sa mundo ng mga tao. Nagbalik na si Lila sa kanyang pamamahay. Dala ang matamis ng ngiti dahil muli siyang nakarating sa tahanang matagal niyang itinayo. Parang ang tagal kong hindi nakauwi. Namiss ko ang bahay na to. Pero nawala ang mga ngiting yon nang makita ang mga grupo ng mga taong may dalang sulo at sibat. Iyon, Kapitan! Doon nakatira ang babaeng aswang! Siya ang nagdala ng aswang sa baryo natin kaya maraming namatay. Dapat lang napatay natin siya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin!
Napahawak si Lila sa braso ni Jake na itinago naman siya sa likod. Anong kailangan nyo? Bakit kayo narito? Narito si Kapitan para aksyonan ang nangyaring kaguluhan sa bayan natin. Dapat pagbayaran ng babaeng yan na nangyari. Isa siyang salot dito. Kung hindi natin siya papatayin, tayo ang papatayin niya. Pwede ba tigilan nyo na to? Siya nga nagligtas sa atin eh. Pinatay niya ang lalaking namuno sa nangyaring kaguluhan dito sa San Roque. At itaga nyo sa bato. Wala nang aswang pa ang susugo dito para saktan tayong lahat. Nagsalita naman ang kapitan. Paano ka naman nakakasiguro? Pare-pareho lang ang lahat ng aswang. Kapag nagutom ang babaeng yan, siguradong iisa-isahin niya tayo rito. Isa siyang lason sa San Roque. Siya ang nagdala rito sa mga aswang. Kaya marapat lang na paalisin siya. Sandali! Hindi pwede! Siya nagligtas sa buhay namin! Napatingin si Lila sa nagsalita. Si Aling Becca, Fina, Aling Patring, Matet at ang iba pang mga nailigtas niya sa simbahan. Tama! Pinrotektahan kami ng babaeng yan. Hindi ba dapat bigyan din siya ng pabuya sa mga buhay na iniligtas niya nung lumusob sa atin ng mga aswang? Dapat lang. Isa siyang mabuting aswang. Ang dapat questionin dito ay kayo, Kapitan. Nasaan kayo na nangyayari ang paglusob ng mga aswang ni hindi nga namin kayo naramdaman eh. Ngayon lang na natapos na ang lahat. Hindi ba dapat kayo nangangalaga sa kapakanan ng bayan natin? Bakit ang bilis na nakapasok ng mga aswang dito sa bayan natin? Ikaw ang dapat paalisin dito. Hoy Becca, sobra-sobra naman ang sinabi mo. Kapitan pa rin natin yan. Natahimik naman ang lahat at napatingin kay Lila na ngayon ay sumusubok na magsalita. Tumikim ito at pinagmasdan ang kakapalan ng mga taong nasa harap ng bahay niya. Naiintindihan ko ang hinaing niyong lahat. Pangako, bukas na bukas ay aalis na ako rito. Ililigpit ko lamang ang aking mga gamit ngayong araw. Sana pahintulutan niyo akong gawin yon. Nangangako rin ako na hindi na ako magdadala ng kahit na ano pang kaguluhan sa San Roque. Hindi naman maipinta ang mga mukha ni na Aling Becca at Aling Fina. Mabuti kung ganon at nagkakaintindihan tayong lahat. Para ito sa ikabubuti ng nakararami. Nagpaalam na ang kapitan at ang ibang mga taong sumugod. Sina Aling Rebecca naman ay lumapit kay Lila. Hinawakan ang kamay ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Lila. Gagawa kami ng paraan para manatili ka rito. Kukumbinsihin namin si Kapitan. Tama si Becca. Kailangan namin ng katulad mo. Paano na lang kung sumugod muli ang mga aswang? Sino na magliligtas sa amin? Hindi na susugod pa ang mga aswang dito sa bayan ng San Roque. Sa kasalukuyan ng pamilya ko namumuno sa angka ng mga aswang dahil ang kapatid ko na ang pinakamalakas sa lahat. Hindi niya gugustuhin mapahamak ako o ang lugar kung saan ko gustong manirahan. Si Aling Patring naman ang lumapit kay Lila. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Kung saan man kayo mapadpad, sana'y maprotektahan mo siya. Patawad sa mga nasabi ko noon. Sana mabigyan mo ko ng pagkakataong bumawi sa'yo rito. Hindi niyo po kailangan gawin yon. Naiintindihan ko ang lahat. Maraming salamat at nandito kayo para sa akin. Si Aling Matet naman ang lumapit. Pasensya ka na rin sa akin, Iha, sa mga pangahamak na nagawa ko. Patawarin mo ko. Tutulong kami kina Aling Becca na makumbinsi ang lahat ng tao na hayaan ka manirahan dito ng mapayapa. Isa-isa nang nagpaalam sina Aling Becca. Naiwan naman si Lila at Jake na magkayakap. Kinabukasan, nagising si Lila sa pagtawag sa kanya ni Jake. Anong problema, Jake? Bakit ka sumisigaw? Nagulat naman si Lila nang makita ang tinuturo ni Jake sa kanya. Mga rasyon ng gulay at karne na nasa unahan ng kanyang bahay. Nakita niya rin si Aling Rebecca at ang mga grupo pa ng mga tao. Pumayag si Kapitan, Lila. Maaari ka nang manatili sa bayan na to hanggang gusto mo. Talaga? Oo, Lila. Dahil napatunayan na isa kang mabuting aswang na nagligtas sa bayan namin. Karapat-dapat lang nagantihan ang kabutihang ginawa mo kaya hindi mo na kailangang umalis.
Napayakap na lang si Lila kay Jake. Puno ng luha ang kanyang pisngi habang may malawak na ngiti sa mga labi. Jake, napakasaya ko. Sa wakas, hindi na natin kailangang umalis. Makakapanirahan na tayo rito ng magkasama. Sobrang saya ko, Jake. Tanggap na ako ng mga tao. Ako rin, Lila. At siguradong masayang-masaya rin si tatay kung nasaan man siya ngayon dahil sa wakas, matutupad na natin ang bilin niya sa'yo. Ha? Anong bilin? Na magpakasal tayo. Narinig naman ni Lila ang mga kantsawan sa kanilang dalawa ni Jake. Mabuti pa, pagandaan na natin ang kasal nilang dalawa. Kasal agad, Becca? O bakit? Dire-diretso na yan. Baka nga mabuntis na agad si Lila eh. Dapat mangganda na tayo dahil baka pasaway ng mga aswang ang maging anak nilang dalawa. Sira, mabuti ang puso ni Lila at siguradong kahit may lahing aswang ang maging anak nila, magiging mabuti rin yon katulad ng kanilang ina. Hindi ba, Lila? Napangiti si Lila at tumingin kay Jake. Hindi ko sigurado. Pero handa naman siguro si Jake na makain ng mga anak niyang aswang. Hindi ba, Jake? Oh, bakit parang namumutla ka? Bigla akong kinabahan eh. Magiging mabuting aswang kaya ang mga anak natin? Gusto mo ba wag na tayo mag-anak para sigurado? Ayoko namang wala kang makasama rito sa bahay kung aalis ako para magtrabaho. Saka na nga nating isipin yan. Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa rito sa bayan ng San Roque. Oo, at masayang-masaya ako dahil magagawa mo na ang gusto mo ng malaya. Maaari mo ring suotin ang gusto mo at wala nang manghuhusga sa'yo. Napangiti na lamang si Lila at hinalikan si Jake. Nang sumunod na buwan, kinasal silang dalawa sa kabundukan at nagbunga ng masaganang pamilya at mabubuting tao. Wakas!